Yo mga ka-bakers, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel. Ang tagal nating nawala. For today's video mga ka-bakers, ang isi-share ko sa inyo, magugustuhan nyo tong recipe na to mga ka-bakers. Mano-mano to mga ka-bakers na putok, mushroom. Napakaganda ng tinapay na to sa kape, lalong-lalo na pag ngayon malamig yung panahon. Ito na rin yung kasagutan mga kabikers sa mga nagko-comment doon na gusto nila yung timpla na pangbahay lang. At naintindihan naman natin yun kasi pangkain lang, hindi naman talaga pambinta. Mas maganda kung maliit lang na timpla. At saka nakaganda nito, hindi na tayo dito gagamit ng dough roller, hindi nyo na kailangan. Mano-mano natin to gagawin. Itong timplada na to mga kabikers ay kalahating kilo lang mano-mano na putok or mushroom. Yan mga kabikers, kung gusto nyo itong video natin, panoorin nyo hanggang matapos. Importante mga kabikers, pag pinanood nyo yung video ay tapusin nyo kung gusto nyo gawin. Kasi pag hindi nyo tinapos yung video, meron kayo doon mga hindi masusunod na tamang procedure, hindi talaga tama yung gagawa yung tinapay. So yan mga kabikers, kung nagustuhan nyo itong video ko, huwag nyo akong kalimutan subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga video natin gagawin. So ayan mga kabikers, umpisa na natin. Let's go! So ito yung gagamitin natin na harina, kalahating kilo. Ito ay soft flour. Ito yung tinatawag na third class. Kalahating kilo yan siya. Maglalagay din tayo ng 50 grams na milk powder. Ang ginamit ko dito na milk powder is yung branded, yung Milk Boy. Yung tawag, kung wala kayong Milk Boy, pwede kayo gumamit ng Bear Brand. Pero kung wala naman kayong kanon, pwede kayo gumamit ng evaporated milk. No, wag na kayo. Ngayon wala kasi akong stock na evaporated milk, kaya ito ang gagamitin ko. So yan linagay lang natin at pagkalagay natin ay minix nga lang natin to. Yan, minix lang natin siya dyan. So maglalagay din ako ng kalahating teaspoon na baking powder. Yan, kalahati lang. So i-mix lang natin din siya. I-mix lang natin sa ating harina. So i-mix natin. Yan. Yan, pag na-mix na natin, butasan lang natin yung gitna. So yan, napakadali lang. Tapos ilagay natin dyan yung 125 grams na wash sugar. Pwede kayo gumamit ng white sugar. Tapos maglalagay tayo ng asin, 1/8 tablespoon. Iodized yung gamit natin. Iodized salt. Maglalagay din tayo ng dry yeast, 1/8 tablespoon din siya. Tapos maglalagay tayo ng tubig. So isang basong tubig to. Hindi lang muna natin uubusin. Yan, nagtira tayo ng 1/4 kasi depende kasi yan sa harina na ginagamit natin. Meron kasi harina na matakaw sa tubig, meron din harina na hindi naman siya matakaw. Kaya hindi muna natin siya uubusin. So pagkatapos natin maglagay ng tubig, tunawin lang natin yung ating asin. Yan. Pwede rin tayo mag-add dito ng food color, yellow, kahit konti lang. Maglalagay din tayo ng vanilla. So yan, isang takip. So i-mix lang natin mga idol ulit. Pagkatapos maglagay tayo ng margarine, 50 grams. Yan, mix lang natin. I-mix lang natin. Kamayin na natin ito. Yan, ganun lang siya kadali.
tamang-tama lang yung tubig natin ilinagay. Bali, 3/4 yung nilagay natin sa ganitong baso. Gagamitan natin siya ng parilya. Yan mga idol, maglalagay lang ako ng harina dito konti. Ayan. Tapos ilagay natin. Tapos gamit lang tayo nito. Ulit-ulit lang natin yan siya para hanggang kuminis siya. So, hindi na natin kailangan ng dough roller. Kung wala kayo ganito, gumamit kayo ng buti. Pwede yan. Ulit lang to hanggang makinis siya. So, hindi naman talaga natin to kailangan ng makinis na makinis. So, importante lang dito, mabuo natin yung ating dough. Buo lang natin yung dough, is okay na siya. Ayan, ganito lang kadali. So, kung wala naman kayo ganito, pwede naman kayo kumuha ng kahit kahoy lang, lalo na pag sa probinsya, maraming mga kahoy na makukuha. Lalo na yung mga bayabas. Ganito lang siya kalaki. Ayan, tapos ganito lang. Pabalik-balik lang. Tuloy-tuloy lang natin. Pabalik-balik. 5 minutes ng pagpaparilya natin. Unti-unti na siyang kumikinis. Ayan. Another 5 minutes pa. Pero ibababa na natin sa mesa. Ayan, kasi tumatakbo yung natin. Kahoy. So, medyo kumikinis na siya. Panipisin lang talaga. Yan. Hindi naman to kailangan ng makinis na makinis. Pero mas maganda din talaga kung idadaan sa dough mixer. Mas maganda talaga. Pero kung pagkain lang naman, kung wala kayo, pwede naman to. Kasi yung lasa niyan magbabago. Another 5 minutes pa, pwede na natin itong figurahin. Nakaganda nito pag ganito, na-exercise ka pa, nagagawa ka pa ng tinapay. Ayan. Ayan, ganito lang. Malapit na siya. Ayan. So, ayan, ayan. Ready na to. Pipigurahin na natin to. Lagyan lang natin siya ng lard yan. Para hindi siya matuyo. Margarine pala. Tapos, cut na natin. Yan. Parang bastonin lang natin siya ng pag ganito. Yan. So, ganyan lang yan. Tapos putulin na natin dyan. Putulin na natin. Base lang kung ano yung gusto nyong laki. Ako 100 grams yan. 100 grams. Yan. O pwede rin naman natin liitan. Kung gusto nyo maliit, yan, liitan natin. 50 grams. So kung mapapansin nyo, mayroon tumatalisik. Ganito, ganyan talaga yan. Yan, bawasan na lang natin to. Gawin natin
50 grams para yun na nakikita nyo sa mga bikere, mga maliliit na putok. So ayan mga idol. Ngayon, figurahin na natin siya mga idol. Ayan, figurahin na natin. So ayan mga idol, bilogin na natin. At habang nagbibilog tayo nito mga idol is nagpainit na tayo ng oven. Dahil ang nakagandahan nito mga recipe natin is pagkaluto nito ay pagkatapos lutuin na natin agad. Yan ang napakasarap na putok mga idol. So, yan kung mapapansin nyo, hindi talaga siya makinis mga idol. Yan. Kung hindi naman kayo marunong ng ganito na pagbilog is pwede naman ganito lang siya. Yan. Paulit-ulitin nyo lang hanggang umilog siya. Tapos, yan. Magnalan nyo ng design. Yung gilid, yan, para tapos nyo ilagay dyan. Yan, ganoon lang. Tuloy lang natin to. So, nakagawa na tayo. So, bali ang init ng ating oven nito mga 200 Celsius mga. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi talaga siya makinis. So, yun, kung may problema kayo ito, kung gawa at wala kang oven, pwede naman itong mga tempura, mga improvise o probinsya. Yung drum, putulin lang. Putulin nyo lang yung drum, tapos butasan, tapos lagyan nyo lang sa bandang gitna ng sangkalan na kakasya lang yung pagsasalangan nyo na kahit ano. Tapos lagyan nyo ng mga panggatong ng ilalim. Yan doon, pwede na yan itong recipe na to. The best yan. Isa lang ko na-update ko lang kayo may pagkalipas ng 10 minutes or 15. Naluto na nga yung ating mano-mano na putok. Bali naluto natin siya ng 15 minutes. Kung papansin nyo, napaka-crispy ng kanyang balat. Ayan o. Sa napakagandang recipe na to, abutan to siya ng 1 linggo, 2 linggo. Hindi siya masisira. Kaya napaka-perfect talaga na partner sa kape. Kilang kilala ito sa mga probinsya. So ngayon kung mapanood nyo itong video mga idol, hindi na kayo mahirapan